Hello, good morning sa lahat ng mga retired, inactive regarding sa benefit claims ng mga pensioner. Once and for all, paulit-ulit tayo dito since 2021. April 20, 2021. Araw ng aking kamatayan ng aking kapatid na panganay at kaarawan ng aking isang anak. 20 April, nag-usap kami ng Jago with the PGMC. Pinaliwanag sa akin ang natirang pera doon sa differential ng 2012 is 4.9 billion. Ulitin ko, 4.9 billion natira. Tapos ngayon, hinahanapan ng dokumento. Tapos ang sinasabi sa principal pensioner ngayon, hindi daw sila kasali. Yung patay lang daw ang kasali. Saan napunta ang differential nila? Yun yung tanong ko. May mga sagot, hintayin nyo na lang, papasok sa ATM, may mga sagot on process, may mga sagot, busy ako. So sorry General Cases, Commodore Cases. Kasi simple lang naman ito eh. Kung ang personnel ninyo ay well coordinated, well instructed, iisa lang ang sagot ninyo. Inayos na natin ito, nandito yung mga video. Mamaya papakita ko yung video ninyo na bakit magkaiba ang sagot ng commander, ng XO at saka ng mga personnel natin, including officers subordinate. Ako pa ngayon ang lumalabas na sumisira sa image ng armed forces. Uulitin ko, mga kababayan ko, mga kabaro ko, hindi ako ang sumisira. Ako ay isang nagtatanggol lamang sa isang claimants na matanda na hindi nakakalakad. Nagmamakawa na sa akin. Sabi ko, wala akong masagot dyan. Kung hindi, pumunta ka ng PGMC or magpadala kayo ng representative through SPA. Sana naman gawa ng paraan ng Commodore Cases, sir, buddy. Bakit hanggang ngayon nagkaintindihan na tayo dito? Ito na naman tayo, parang dati pa rin na nangyayari. So hindi ako ang sumisira sa image ng armed forces. Dinaan ko sa tamang proseso. Pero hindi rin nangyayari yung mga napapag-usapan natin, bumabalik sa dati. Bakit anong problema nito? Hindi ko maintindihan eh. Mahirap lang magsalita, pero alam ko na ang nangyayari. Dahil wala akong pruweba pa. Pero yung pruweba ko na sinasabi, na yung differential 2012, that is facts talaga. Sinabi mismo sa akin ng Task Force Commander at saka ng PGMC ni Commodore Cases. Tapos sasabihin ng mga tao ninyo, especially the officers, sasabihin pa kakasuhan ako. Go ahead! Kayo mga nasa active, tandaan nyo kayong mga nasa active. Maranasan nyo ito, tandaan nyo yan. Tandaan nyo, kayong mga nasa active, kayo rin ang problema nito. Yes, assign kayo ng PGMC. Pero time will come, hindi rin kayo kakikilanin ng PGMC. Mangyayari sa inyo yan. Mangyayari sa asawa ninyo yan. Ang sa akin lang, for future generation, inaayos natin. Kung ayaw niya ayusin, bahala kayo sa buhay nyo. Problema nito eh. Ako lang na mag-iisa na. Ako na lang ba ang nag-iisa sa armed forces retired? Na lumalaban sa ganitong mga gawain? Sorry for my word, Pero totoo naman eh. Kasi ako, hindi ako patumpik-tumpik. Nagdidiretso ako ng salita. Kaya pag may tumawag naman, nagtatakip na lang ng tainga yung asawa ko dahil sa ingay ko, sa kapapaliwanag. Nagmamakawa sa akin, umiiyak sa akin. Sabi ko, huwag kayong umiyak sa akin. Huwag kayong magmamakawa sa akin. Dahil isa lang ako nagbibigay ng information. Dapat doon kayo pumunta sa PGMC, hindi sa akin, doon kayo umiyak, doon kayo magmakaawa.
O kaya magpaampo na lang kayo sa PGMC dahil wala kayong pera. And that is the solution. Kung ako ang biktima dyan, hindi ako uuwi doon sa opisina. Doon ako matutulog. Wala akong pera eh. Sige nga, anong solusyon nila doon? Kasuhan mo. Ano ikakaso mo? Eh, dapat silang kasuhan, di ba? So anyway, yun lang muna. Pinaparating ko sa inyo. Once and for all. Para sa lahat, salamat doon sa ipinaglalaban ako. Salamat din sa mga naduduwag lumaban sa karapatan nila. Maraming salamat. Hello, good morning. Nagkagulo na sa Marcos administration. Nagsalita na si dating Speaker Romualdez na ang mahaba niyang statement, pero ang huli nun, sabi niya, ang nagkukontrol ng pera ay ang Pangulo. So, ibig niya sabihin, lahat na naging problema sa bansa na ito, sa Marcos administration, ang may kasalanan dito, si Marcos Jr. Yan yung ibig sabihin sa mahabang statement ni Speaker Romualdez, ang kanyang press cousin. Hindi daw mangyayari yan kung hindi alam ng Pangulo. Hindi rin magagawa ng Congress kung walang blessing ng executive. Bahagi lang sila na sinasabi niya na para bang pag binasa mo, bahagi lang sila ng katiwalian sa gobyerno. Pero sino ang utak? Ang Pangulo. So, nagkagulo ngayon sila. Bakit? May posibilidad na biglang lilitaw si Congressman Saldico na siya lahat ang buong sitwasyon nakakaalam sa mga nakawan sa gobyernong Marcos. Pag biglang lumitaw yon at naging provided security siya na hindi man mahawakan ng yung tinatawag na bibigay ng provide security ng gobyerno, ang taong bayan ang magpoprotekta kay Saldico. Patay silang lahat. Kaya nga nauna na nagsalita si Martin Araneta. Bahagi lang siya ng korupsyon, hindi siya ang utak. So lumalabas ngayon ang utak dito, si Marcos. Kaya ngayon, nagkagulong ngayon sila. Umalis na si General Anyo, umalis na si General Galvez. Sunod-sunod na yung magkagulo sila. Sana naman kayo mag-away-away kayo dyan para lumabas ang katotohanan. Ano ang katotohanan? Yung inubos nyo ang kaban ng bayan, ibininta nyo ang kayamanan ng taong bayan, katulad ng ginto, ibininta nyo. First time lang yata nagbenta ng ginto ang gobyernong Pilipinas. Bininta nila para sila ang bibili. Para yung ginto na yung kahit ma-demonetize ang pera, may pera pa sila yung ginto. Ganun ang kanilang taktika. So mga hudas talaga ngayon ang mga nasa gobyerno. Kayong mga nagtatanggol kay Marcos, pag sumagot kayo, titirahin yung Duterte. Hindi ko maintindihan kayo, bakit tirahin yung si Duterte? Ano ba ang kapangyarihan ni Duterte na takot kayo? Kayo mga kwan, bakit puro Duterte sinisiraan nyo? Bakit hindi nyo ipagtanggol ang Pangulong Marcos sa kanyang mga nagawa? Walang katotohanan yung mga bintang ninyo. Ito mga nagawa niya, 1, 2, 3, gano'n. Gano'n ang depensa. Hindi ang depensa nyo, Duterte. Wala ba kayong magandang naratibo kung hindi manira ng kapwa-tao? Wala pa, malayo pa ang politika. Malayo pa ang campaign period. Bakit namumulitika na tayo kagad? Tapos sasabihin nyo, si Inday Sara namumulitika. Nagdedepensa lang si Inday Sara sa mga akusasyon ninyo na gawa-gawang akusasyon. Tingnan nyo, yung sinasabi nyo, ini-impeach nyo doon tungkol sa intelligence fund, 125 million. Mula pa 2022. Hanggang ngayon, hindi pa nyo na-impeach because
wala kayong sufficient evidence against Inday Sara. Paatin ninyo sa Congress para lang gaguhin ninyo. Hindi naman gago si Inday Sara para humarap sa inyo. Sino ba kayo? Korte ba kayo na iobliga nyong umatin ang pangalawang Pangulo ng Pilipinas? Mga siraulo ka. Ikaw, Luistro, isa kang NPA, isa kang kalabaw. Kapal ng mukha mo. Pero di bali, kapal nga mukha pero paldo-paldo naman. Yung asawa mo, tinago mo kasi may kasong kriminal. Tapos pag nagsalita ka, kala mo mayroon kang kredibilidad na magsalita. Yes, ang naniniwala lang sa iyo yung mga kakampi ng magnanakaw. Okay, hanggang doon na lang mga kaibigan. Basta darating ang panahon na ang Panginoon ang maghuhusga sa ating lahat. Maraming salamat. Hello, good morning. Nagkagulo na sa Marcos administration. Nagsalita na si dating Speaker Romualdez na ang mahaba niyang statement, pero ang huli nun, sabi niya, ang nagkukontrol ng pera ay ang Pangulo. So, ibig niya sabihin, lahat na naging problema sa bansa na ito, sa Marcos administration, ang may kasalanan dito, si Marcos Jr. Yan yung ibig sabihin sa mahabang statement ni Speaker Romualdez, ang kanyang press cousin. Hindi daw mangyayari yan kung hindi alam ng Pangulo. Hindi rin magagawa ng Congress kung walang blessing ng executive. Bahagi lang sila na sinasabi niya na para bang pag binasa mo, bahagi lang sila ng katiwalian sa gobyerno. Pero sino ang utak? Ang Pangulo. So, nagkagulo ngayon sila. Bakit? May posibilidad na biglang lilitaw si Congressman Saldico na siya lahat ang buong sitwasyon nakakaalam sa mga nakawan sa gobyernong Marcos. Pag biglang lumitaw yon at naging provided security siya na hindi man mahawakan ng yung tinatawag na bibigay ng provide security ng gobyerno, ang taong bayan ang magpoprotekta kay Saldico. Patay silang lahat. Kaya nga nauna na nagsalita si Martin Araneta. Bahagi lang siya ng korupsyon, hindi siya ang utak. So lumalabas ngayon ang utak dito, si Marcos. Kaya ngayon, nagkagulong ngayon sila. Umalis na si General Anyo, umalis na si General Galvez. Sunod-sunod na yung magkagulo sila. Sana naman kayo mag-away-away kayo dyan para lumabas ang katotohanan. Ano ang katotohanan? Yung inubos nyo ang kaban ng bayan, ibininta nyo ang kayamanan ng taong bayan, katulad ng ginto, ibininta nyo. First time lang yata nagbenta ng ginto ang gobyernong Pilipinas. Bininta nila para sila ang bibili. Para yung ginto na yung kahit ma-demonetize ang pera, may pera pa sila yung ginto. Ganun ang kanilang taktika. So mga hudas talaga ngayon ang mga nasa gobyerno. Kayong mga nagtatanggol kay Marcos, pag sumagot kayo, titirahin yung Duterte. Hindi ko maintindihan kayo, bakit tirahin yung Duterte? Ano ba ang kapangyarihan ni Duterte na takot kayo? Kayo mga kwan, bakit puro Duterte sinisiraan nyo? Bakit hindi nyo ipagtanggol ang Pangulong Marcos sa kanyang mga nagawa? Walang katotohanan yung mga bintang ninyo. Ito mga nagawa niya, 1, 2, 3, ganun. Ganun ang depensa. Hindi yung, ang depensa nyo, Duterte. Wala ba kayong magandang naratibo kung hindi manira ng kapwa-tao? Ng
Wala pa, malayo pa ang politika. Malayo pa ang campaign period. Bakit namumulitika na tayo kagad? Tapos sasabihin nyo, si Inday Sara namumulitika. Nagdedepensa lang si Inday Sara sa mga akusasyon ninyo na gawa-gawang akusasyon. Tingnan nyo, yung sinasabi nyong ini-impeach nyo doon tungkol sa intelligence fund, 125 million. Mula pa 2022. Hanggang ngayon, hindi pa nyo na-impeach because wala kayong sufficient evidence against Inday Sara. Paatinin nyo sa Congress para lang gaguhin ninyo. Hindi naman gago si Inday Sara para humarap sa inyo. Sino ba kayo? Korte ba kayo na iobliga nyong umatin ang pangalawang Pangulo ng Pilipinas? Mga siraulo ka. Ikaw, Luistro, isa kang MPA, isa kang kalabaw. Kapal ng mukha mo. Pero di bali, kapal nga mukha pero paldo-paldo naman. Yung asawa mo, tinago mo kasi may kasong kriminal. Tapos pag nagsalita ka, kala mo mayroon kang kredibilidad na magsalita. Yes, ang naniniwala lang sa'yo yung mga kakampi ng magnanakaw. Okay, hanggang doon na lang mga kaibigan. Basta darating ang panahon na ang Panginoon ang maghuhusga sa ating lahat. Maraming salamat.